maybe I'll never learn to smile, but I know I'll make it through if you wait for me. And all the tears I cry, no matter how I... Marami akong alaala sa lolo ko. Sobrang dami na mag-highlight lang ako ng mga mag-represent ng period ko na nakasama ko siya. So, dito gusto kong sabihin kung paano naging isang lolo ang isang Armando Q. Leyva. Sa akin, sa aming mga apo, sa akin personally, isa siyang konsentidor na lolo. Kasi yung siguro yung mga kamag-anak namin dito, kilala naman ako yung bata ako, napakagulo kong bata, lahat binabasag ko, napakasutil ko. Pagpapaluin na ako, mga 5 years old, 6 years old ako, kapag papaluin na ako, patago akong tatawag sa lolo ko sa telepono. Tapos magpapasundo ako para hindi ako mapalo. Tapos every time yan, kapag malapit na akong paluin, hindi na ako napapalo kasi biglang magdo-doorbell na lang ang lolo ko. Tapos ang mga magulang ko, magtataka na lang sila bakit biglang dumarating ang lolo ko tuwing papaluin na ako dahil may nagawa akong kasalanan. So napaka-konsentidor niyang lolo. Pero siya rin, kapag dinadala niya ako sa Manila o may dyan sa bahay, lumang bahay niya na may nababasag ako, napapalo niya rin ako. Pero yun nga, sa pagiging konsentidor niya, yayakapin niya ako pag hindi niya kayang nakikitang umiiyak yung apo niya, yayakapin niya ako o bibilan niya ako ng mga laruan, ganyan-ganyan. At the age of mga 7 years old, andun na yung idea ko about death. May idea na ako about death. So, na-create na doon, nabuo ko na doon yung greatest fear ko na baka mawala ang lolo ko. Simula 7 years old pa lang ako. So, kapag pupunta sa Manila si tatay, dahil meron siyang sa Malabon, may mga business siya sa Malabon, siyempre, iniiwan niya ako. Nagdadasal ako niyang gabi-gabi, hindi ako natutulog sa kwarto. Kasama ko sila mami, gising sila ako nagdadasal kasi natatakot ako na baka hindi na bumalik si tatay. Simula 7 years old yun. So, ayun, hindi ako makapaniwala dahil yung greatest fear ko namin, mga apo niya at mga anak niya, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari na to ngayon na kapag may mga kaibigan ako na mamatayan ng mga mahal nila sa buhay, ako yung nag-a-advise sa kanila na may purpose ang Panginoon, malalampasan mo rin yan. Pero yung nangyari sa lolo ko nung 29 ng umaga, pinatay ko phone ko, hindi na ako nag-i-internet dahil hindi ko matanggap na ako na yung kinakondolence ng mga tao ngayon. Nangyari na yung greatest fear ko. Tapos, ang pumasok sa isip ko kaagad, nag-usap kami ni Ate Camille, nila Maki. Oo, mahal kami ng mga magulang namin. Sila Tita Noli, mahal sila Siti, kami Mami, Maki, Tito Boyet. Pero iba kasi si Tatay eh. Si Tatay malambing sa mga apo niya. Siya yung kakampi namin, siya yung nagtatanggol sa amin pag may tampuhan sa pamilya. Siyempre, normal lang naman nagkakaroon ng tampuhan sa pamilya. Siya yung peacekeeper. Dahil ayaw namin mag-away-away kami kasi ayaw namin malungkot si tatay. Parang lahat ginagawa mo para mapasaya siya. Kasi gusto mo siya maging masaya. Dahil ang sarap ng pakiramdam pag napapasaya mo siya. Parang may halaga ka sa mundo. Kaya ayun, mamimiss ko yung mga tawag niya, mga pangungulit niya. Gusto ka lang niya makausap, tatanungin niya lang sa akin, kila City, tatanungin yung gadgets, papabili siya kay Kimchi, kay Laiko, kakamustay niya sa akin, tatanong niya kung anong panahon, malamig ba sa Baguio, ganun lang. Pero gusto niya lang marinig yung boses namin, ng mga apo niya. Every week, tatawagan niya yung mga apo niya. Lahat, parinig lang boses namin na okay kami. Sa mga trabaho nila Kimchi, gusto niya lang marinig boss nila. Kaming maglolo, actually ang lolo ko actually masasabi kong best friend ko ang lolo ko eh. Hindi lang siya lolo sa akin, best friend. Ang dami namin mga sekreto na napag-uusapan, ang dami ko natututunan sa kanya. Siya yung naging best friend ko for 20 years kasi 28 years old na ako ngayon.
nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil hindi naman, siguro in a way, napasaya ko ang lolo ko personally sa akin. Kasi mga pinsan ko, napasaya nila lolo ko, ang gaganda ng trabaho nila. Si Laiko, junior intern na, si Ina, papunta na sila, si Maki, may mga trabaho, kaming lahat. Siguro, personally para sa akin, napasaya ko rin ang lolo ko dahil yung mga last days niya, bakasyon ko yun ng 6 days, siguro 24, pinakita ko sa kanya yung grades ko. Sabi ko, tay, pasado ako, nag-text yung kaklase ko. One sem na lang ako, junior intern na ako sa medicine, kasi pangarap ng lolo ko, maging doktor ako. Yun ang pinaka-inihiling niya sa akin kahit palate. Yung huling nakasama ko ang lolo ko is October 26. Bale, merong retreat ang mga teachers sa Baguio. Yung araw na yun, sobrang saya ng lolo ko. Sobrang saya ng lolo ko. Ang huling ginawa ko sa lolo ko is, yung paalis na ako, kumain kami ng lunch doon sa retreat house, niyakap ko siya. Hinaplos ko siya sa likod, sabi ko, tay, ang saya-saya mo ha, nag-i-enjoy, sabi ko, tay, nag-i-enjoy ka, andun sila Pastor June, yung mga principal ng school, tapos, ngiti siya, ang sarap ng ngiti niya, nag-i-enjoy talaga siya, dahil ang ganda ng panahon, malamig, pipicturan ko pa sila ni nanay, tapos, hinatid ko sila sa room nila, sa retreat house, tapos, niyakap ko sila, tay, kita tayo mamaya sa Burnham, sabi ko, I love you, tay, niyakap ko sa I love you, nay. Tapos yung gabi, sa Burnham, makikita sana kami, pero umuulan. Sabi niya, wag na. Pero gusto ko sana talaga siya makita, pero sabi niya, wag na umuulan. So, October 26, yung last na nakasama ko sila. Nakibargain ako sa Panginoon, kasi sabi daw nila, ako personally nakibargain ako sa Panginoon noong October 28 ng gabi. Sabi ko, Lord, tutuparin ko yung hiling ng lola ko, na kaming magpipinsan, i-unite ko para mag-donate sa church para pagandahin yung tahanan yung Panginoon. Sabi kong ganun. Basta dugtungan nyo lang yung buhay ng lolo ko. Sabi kong ganun. Nasabi ko, may sinasabi lagi si tatay na sa Matthew na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon kilala niya o pinapakinggan niya. Sabi ko, Panginoon, siguro isa ako sa mga hindi niyo pinapakinggan na tumatawag sa inyo, Panginoon. Pero, Lord, kahit na wag na lang ako ang tingnan niyo, wag na lang yung dasal ko, yung para sa lolo ko lang na madugtungan pa ang buhay niya. Pero yun nga, hindi nga lahat ng dasal napapakinggan. Isa sa mga ginagawa ko, hilig ko lang yung vlogging sa internet. Yun, gumagawa ka ng mga shows, ganyan-ganyan. Ang alam ko ayaw talaga ng lolo ko yun na gusto niya maging doktor ako, pero yun nga, outside sa family, pinagmamalaki niya pala yung mga ginagawa ko. The reason kaya nagsusulat ako ng magagandang artikulo, gumagawa ko ng mga travel films, kasi gusto ko mapabilib ko yung mga tao, kasi pag natuwa yung mga tao, kakausapin nila ang lolo ko na yung apo mo, ang galing-galing gumawa, ang galing-galing magsulat, ang galing-galing gumawa na para mga pelikula. Siya naman, nagiging proud siya. Pero ngayon, parang wala nang saysay lahat. Kasi, kaya tinigil ko na rin yung ginagawa kong pag-vlog kasi wala na rin magiging proud at wala na rin makakarinig. Kaming mga apo, meron kaming 11 na apo, meron kaming peace ni tatay sa isa't isa. Ako 70% or 80% lahat ng natutunan ko sa buhay kay tatay nang galing, lahat ng karunungan na ipinamana niya. Sila City yan, yung sipag namin, yung pangarap na maabot namin yung naabot ni tatay. Kaming lahat merong peace ng apo na yon. Kaya, ayun, kami ang magre-represent ng natira na legacy ni tatay, yung mga tinuro niya sa aming mga apo niya. Kaya pagsama-sama kami, isang Armando Leyva na kaming mga 11 na magpipinsan. At saka ito pa, hindi sa tinataas ko ang lolo ko, pero ang lolo ko sinasabi niya na ayaw niyang magkasala. Ayaw niyang magkasala kasi biruin niyo, hindi niya pa nakikita yung mga apo niya sa amin. Mahal na mahal niya na, kaya ayaw niya magkasala kasi ayaw niyang magbayad yung mga apo niya, kami at saka yung magiging anak pa namin. Ayaw niyang
mabigyan ng ng masamang kinabukasan. Gusto niya maganda ang kinabukasan. Kaya biruin niyo, hindi niya pa nakikita yung mga apo niya sa amin. Gusto niya na magkaroon sila ng magandang future. Itong last days na to, nag-usap-usap kami pinsan na dito kami matutulog, gagawa namin ng magandang presentation si tatay, ganyan-ganyan. Kasi gusto ko hanggang sa pinakahuli, hanggang bukas, gusto ko pinagsisilbihan ko pa rin ang lolo ko. Yun nga ang masakit eh. Kahit na wala na siya, andun pa rin yung pag-aalala ko kung okay lang siya, kung nasaan siya. Minsan natatanong ko ang sarili ko kung nagkulang ba ako sa pag-aalaga sa lolo ko o sa lola ko, na nagkulang ba ako sa pag-aalala na tay, bawal yung pagkain na yan kasi matigas ang ulo niya minsan, lalo na yung bandang huli. Kahit nasabihin niyang bawal yung pagkain niya, pagkatingin ko ubos na. Minsan gusto ko na lang kunin yung pagkain at magalit sa kanya. Kaya minsan natatanong ko sarili ko kung nagkulang ba ako sa pag-aalaga sa kanya. Kung totoo man yung sinasabi nilang susunduin kayo ng kamag-anak nyo kapag oras yun na, siguro ako masasabi ko na pag oras ko na gusto ko kung totoo man yun, gusto ko si tatay ang susundo sa akin. Kasi gusto ko pa siya makita. Kaya tay, yung mga bilin niyo sa aming apo na unang-una alagaan si nanay, pangalawa ang mga pinsan ko at kapatid ko, mga tita ko na magkaisa kami para sa inyo. Si tatay kasi yung nagre-reunite sa amin lahat eh. Umuwi kami sa Pangasinan dahil kay tatay at nanay. Particularly kay tatay kasi siya yung tawag ng tawag na makikita mo naglalambing siya, na sabik siya, na pag darating ka ng bahay niya, nag-aabang na siya sa couch niya o sa harap. Ngayon, yun nga masakit, pag uuwi ka na, diretso mo na is yung puntod na, hindi na yung makikita mo ang lolo mo na naghihintay sa'yo. At saka yung katuruan niyo sa amin, yung pag-tights, yun ang huling binili ng lolo ko sa akin, yung tights, mahalaga yun. Yung 10%, kasi lagi niya sinasabi na, ang binigay sa'yo ng Panginoon, 100% ng buhay mo. 10% lang ang ibibigay mo para sa Kanya. Sinusubukan ka lang niya. Kasi ang tao, mahalaga sa Kanya ang pera, kaya yun ang unang utos, isa sa mga huling utos niya. Yung wag malilate, pinakaayaw niya yung nalilate sa Panginoon. Yung laging pasalamat at sa Panginoon sa lahat ng blessings, huwag ka nang humiling dahil alam niya na, dilika ka niya, kaya alam niya ang kagustuhan mo sa buhay, kaya yung magpasalamat at mahalin ang mga kapwa, yun ang lagi niya sinasabi sa amin. Tapos yung mga napag-uusapan namin na malalim na katuruan, mamimiss ko lahat yun. Sabi ko nga, kulang na kulang pa tay, kulang na kulang pang oras ko sa kanya dahil ang dami ko pa sanang matutunan. Sana mapatawad ako ng lolo ko dahil hindi ako naging perfectong apo. At masasabi ko na napaka-blessed naming mga apo dahil, or kaming mga anak at apo dahil naipamana niya sa amin ng pinakamayaman na pamana. Yun yung pinalaki niya kami sa harap ng Panginoon. I need to talk with you again. Why did you go away? All our time together just feels like yesterday.